Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So by the time na mapanood nyo to, maaaring naglandfall na o tumama na sa lupa. Ito pong bagyong Paulo. Antayin na lang natin ang official data dyan ng Pag-asa. Dahil gamit ang kanilang weather radar, yan po yung pinaka-precise na instrumento para makita yung center o gitna nito pong bagyong Paulo. Ito pong bagyong Paulo ay lumakas pa bago ko man maglandfall na umabot sa hanggang 110 km per hour. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 150 km per hour. Habang tatawid po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon, meron tayong inaasahang paghina niyan. Pero papasok pa rin po yan doon sa ating tinatawag na severe tropical storm category. Ito po ay kumikilos o west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Patawid nga ng Luzon at maaring mamayang hapon hanggang gabi, yan po ay nandyan na sa may West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, ito pong bagyong si Paulo ay nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng Luzon. At kung mapapansin nyo, dito sa ating satellite image, yung kanyang kaulapan ay nag-extend pa hanggang Bicol Region at Mimaropa. Sa itaas naman, nag-extend naman yung ating mga kaulapan hanggang extreme northern Luzon. Yung kanyang radius na kung saan nandun yung ating mga malalakas na hangin ay nag-extend din mula 350 kilometers mula sa kanyang center or gitna. Pero again, yung ating pinakamalalakas na ulan at mga malalakas na bugso ng hangin ay yung pong mga areas na tatamaan ng gitna or center niyan at yung mga areas na malapit dito. Ngayon, silipin natin itong forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Paulo. So, kasalukuyan yung tatawirin ng bagyong Paulo, itong mga kabundukan dito sa areas ng Northern Luzon, well, Central Luzon, papuntang Northern Luzon, at maaaring makalabas dito sa may area ng Ilocos or La Union area, patungo dyan sa may West Philippine Sea, mamayang gabi. So, bukas ng umaga, posible pa po yung lumukas, pero maaaring makalabas na rin po yan agad ng ating Philippine Area of Responsibility. If pakatawid na po yan at makalayo ng bahagya, mababawasan na po ang epekto niyan sa atin. Pero sa ngayon, yan po ay nananalasa at humahagupit na dito po sa ilang bahagi ng Central at Northern Luzon. So ito po yung ating tropical cyclone wind signal sa Pag-asa. Kung mapapansin nyo, itong mga color orange, yan po yung ating mga areas na nasa signal number 3. So dyan po natin mararanasan yung mga damaging winds o yung pinakamalalakas na hangin na directly associated dito po sa bagyong Paulo. So tatawid nga yan ang northern portion ng Aurora, kasama po dyan ng Isabela, mga kabundukan sa Cordillera, kasama po dyan ng Ifugao Mountain Province, Benguet at La Union. Kasama rin po dyan ang area ng Ilocos Sur. So yung mga areas na may signal number 3, yan po yung ating pinakamalalapit sa gitna ng bagyong Paulo. So, dyan po natin mararamdaman yung damaging winds niya. Samantalang signal number 2 naman tayo sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, maging dito po sa ilang bahagi ng Central Luzon. Nag-extend pa yan hanggang sa areas ng Nueva Ecija. Kasama po dyan yung natitirang bahagi ng Aurora. Ito namang mga areas na signal number 2, although hindi kasing lakas ng hangin ng mga areas na nasa gitna or yung mga areas na nasa signal number 3 is meron pa rin po yung mga pabugso-bugsong hangin or gusty conditions. So again, kapag nasa signal number 2 po tayo, mag-ingat din po tayo sa mga possible effects ng malalakas na bugso ng hangin na yan. At ito namang mga areas sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, ang Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at extreme Northern Luzon, naka-signal number 1 po tayo dyan. Meron din po ang ilang areas ng Central Luzon at nag-extend nga yan dito sa areas ng Quezon. Kasama po dyan ng Pulilio, ang hilagang bahagi nito at ilang bahagi ng Bicol Region. Ito, relatively safe naman tayo dyan sa mga areas na may tropical cyclone wind signal number 1, pero ramdam pa rin po natin yung breezy hanggang minsan gusty conditions nitong bagyong si Paulo. Pero nagkakaroon tayo ng signal number 1 dahil meron po yan tinatawag na lead time in any case na lumakas pa yung bagyo or magbago po yan ang direksyon. So yan po ay protection din natin para sa paghahanda sa mga epekto ng ating mga bagyo. Again, ito pong mga areas na walang kulay, kagaya po ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon at itong Calabarzon, minsan meron din po tayong mararanasang breezy at kung minsan mga gusty conditions dyan dahil din po doon sa inflow ng ating hangin na papunta sa bagyong si Paulo. So, narito naman ang weather advisory ng Pag-asa para sa ating posibleng matanggap na pagulan sa pagdaan ng bagyong Paulo. Again, sa ngayon yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandun po sa areas ng unang landfall niya. Diyan po sa area ng Isabela, Quirino at Aurora. Yan po yung ating hanggang torrential rains o yung halos walang tigil na pagulan. Samantalang yung mga areas naman na nasa color orange, heavy hanggang kuminsan intense rains po yan. Nag-extend pa yan hanggang extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Cagayan, Apayao, Bracalingga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po dyan ang Baguio City, La Union, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pangasinan. Diyan naman po yung ating dadaanan ng gitna at yung kanyang outer rain bands o yung panglabas na kaulapan ng bagyong Paulo. Samantalang mga moderate at kuminsan
heavy rains tayong maranasan dito po sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Central Luzon at nag-extend po yan dito sa Bicol Region at ilang bahagi ng Quezon. Again, yung mga areas po na walang kulay, kagaya ng Metro Manila, Calabarzon, ilang parts ng Mindoro at Romblon, medyo maulap din po ang panahon natin yan. At possible din yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Kung minsan, meron din po tayong thunderstorms. So again, balikan natin itong ating satellite image para sa mga kaulapang nakaka-apekto sa atin na directly associated dito po sa bagyong Paulo ngayon. Kung titingnan nyo, ang ating malalakas at makakapal na kaulapan ay nandito sa areas ng Isabela, Aurora, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Cagayan. Nag-extend pa po yan dyan. Pero may mga butas po yan, kung mapapansin nyo. Pero if ever may mga butas, tumigil po yung ulan or hindi ganong kalakasan, always mag-ready pa rin po tayo dahil hindi pa po tapos itong epekto ng bagyong Paulo. Actually, ngayon natin pinakamararamdaman ang epekto nito. So magpapatuloy po yan ngayong maghapon hanggang makatawid po yan. Hanggang bukas po at palayo na yan sa ating bansa. Pero today natin mararamdaman yung pinakamalalakas na pagulan dyan. So covered po niyan ang malaking bahagi ng Northern Luzon. Doon may mga butas po is kumikilos po yung bagyong Paulo. So unti-unti pong mararamdaman yan. If ever wala pa kayong nararamdaman, particularly doon sa mga nakatawid na area, ang areas po ng Ilocos Region at mga kabundukan ng Cordillera. At kasama rin po dyan itong southern part ng Northern Luzon at itaas na bahagi ng Central Luzon. So, gradually, mararamdaman natin yung ating mga pagulan dyan. So, habang tumatawid po yung bagyong Paulo. So, doble ingat pa rin po tayo. Tapos, yung mga areas naman na nasa ibaba, ayan, overcast din po tayo at meron din tayong mga thunderstorms na mararanasan at mga pagulan. Kasama po dyan ng extreme Northern Luzon. Pero dito po sa area ng Visayas, ito pong areas ng Cebu, maging sa Mindanao, maganda at maliwalas po ang panahon natin dyan. Wala pong epekto dyan ang bagyong Paulo. So again, ngayong araw po natin mararamdaman ang pinaka-epekto ng bagyong Paulo. Bukas ng umaga, if palabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, yung ating mga concentration na lamang ng pagulan ay nandito sa western section ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan. Relatively mababawasan po agad yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasabay po ng unti-unting paglayo ng bagyong Paulo bukas ng umaga. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Paulo. Balikan natin mamaya. Again, doble ingat po tayo at makinig po sa inyong local LGU at DRMO if ever may mga evacuation plan sa inyong areas. Muli ako po inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.